166 in moment like this. In moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. Ganito, okay? Okay, from start, ulit. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hand. I lift up my hands to the Lord. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. Again. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. Chorus. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. Maganda na kanta, di ba? Where's your mother and father? Ano, kakauwi lang nila, kakaalis lang. Kasi ayaw nila bumiyahe bukas dahil na daw ma-traffic. Kanya. Kaya tinapos namin kanina. Okay. Do you have your favorite song? Which song do you want? Yung Tagalog na lang dun sa last. Tagalog? Yung sa last part na yun. Yes, lang. Si Gracia. Tumawag ba sa'yo Sister Grace? Sister Grace. Oh, my visitor. This one or another? Tagalog mo ba? Tagalog. Sige. Yung ganyang anak sa like just lamang ang iyong babae. Like, ito. Okay. Ang Diyos lamang ang inyong gabay. Ganito. Okay. Diyos lamang ang iyong gabay, siyang anino sa iyong kanan, kahit ang araw o ang buwan, hindi mananakit sa'yo. Diyos lamang ang iyong gabay, nag-aalala
Diyos lamang ang iyong kamay, saranganin o sa iyong kanan, kahit ang araw o ang buwan, hindi mananakit sa'yo. Diyos lamang ang iyong kamay, nag-aalis sa lahat ng hirap mo, tutulungan ka niya. Ang pamantayan ang buhay mo. Tumingin ka sa mga burol, saan galing ang tulong sa'yo? Galing kay Yahweh, lumikha sa mundo. Ang nilikha ka niya. Okay. Brother, memory verse? Yung dati pa rin, Pastor, yung pangalawa. Yes. Filipos chapter 2 verse 12. Okay, kaya sa harap mo. Kayo po may ano. Yay! Oh, hindi kailangan mo? Memorize na? Try. Try! Wow! Sabihin mo, Pastor, pag ano. Okay. We will together. Pero hindi lamang ikaw lang. Dapat we will together. Okay? Yung dati yung last, ano ba? Yeah. Yun, Philippians chapter 2. Filipos, Filipos chapter 2 verse 12. Kaya nga mga minamahal ko. Kung paano lagi ninyo akong sinunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi hingin ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Philippians chapter 2 verse 12. Okay, isa pa uli. Filipos chapter Chapter 2 2 verse 12. Kaya Kaya nga mga minamahal ko, kung paano lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higing ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan ng takot at paninilig. Filipos First chapter 2 verse 12. Wow! Brother. Tapos, this week, Opo. Ay, ito na brother. Romans chapter 8, 23. Roma. Chapter 8, verse 23. Roma. Okay. Romans chapter Roma 8, chapter verse 8 verse 23. 23. At hindi lamang sa nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang mga ng Espiritu, na tayo'y na may dumarating din sa ating mga sarili sa masidiling paghintay ng pagkukuko ang patubos sa ating katawan. Romans chapter 8, verse 23. Ulit. At hindi lamang sa nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo'y na may dumarating sa ating mga sariling masidihin paghintay ng pagkukuko ang pagtubos sa ating katawan. Roma Chapter 8, verse 23. Tapos, next week, Next week. Romans chapter 16, verse 13. And let's read together. Okay, 3, 2, 1. Subalit, kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papabayaan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya masasalita na siya sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Iyon ang kanya sasabihin at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Chapter 16, verse 13. Okay. Thank you. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Okay. Let's pray together. Banal na naman Diyos nasa langit, maraming salamat po sa aming ganitong pagkatipon-tipon po ang mga brothers and sisters.
Ngayon po sa Lotus Day na, kaya kami ay po pakikinig ng sa inyong salita. Ama, pakibigyan mo po sa inyong mahalagang mensahe sa aming puso po. Kailangan po talagang sa inyong mensahe para sa aming Christian buhay. Kaya kami ay po naligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero para mas lumalago sa aming pananampalataya, kailangan po sa inyong mensahe po. Kaya Ama, pakibubuksan niyo po sa aming spiritual mga mata para maunawaan sa inyong salita. Ang mga ilang mga brother and sister, hindi pa po kasama po sa ngayon. Diyos, pakibigyan mo po sa kanila sa inyong lakas sa pamamagitan ng sa inyong salita po. Kaya gusto namin po lahat ng mga brother and sister magkakatipon-tipon kasama po para mag-aral ng sa inyong salita at fellowship po. Ama, ngayon po sa buong mundo, hindi lamang po sa ito Philippines, mas malaking problema po sa coronavirus. Ang marami ng mga tao po talagang takot po dahil ayaw nila mamamatay dahil sa coronavirus. Pero bilang born again Christian, hindi kami po takot tungkol sa kamatayan dahil kami ay po naligtas. Pero Ama, talagang we ask you, pakitulungan niyo po para ipapahayag sa inyong salita ang mga hindi pa ligtas ng tao po. Lalo-lalo po sa aming mga minamahal ng mga family po. Ama, ngayon po magsimula po sa aming service. Hanggang wakas, umasa inyong makapangyarihan kamay. We pray in Jesus' name, our Lord. Amen. Okay, let's open the Bible. Juan, chapter 9 today. Juan, Evangelio Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Chapter 9. Juan, chapter 9. Juan, chapter 9. Mula verse 1. Chapter 9 po. Kanina, did you read the message, di ba? I already announced today we will study ito, Juan chapter 9. Today main message. Okay? Juan chapter 9, mula verse 1 hanggang huli. Mula verse 1 hanggang huli. Okay? I will read unang verse. Tapos brother and sister, kayo po sa next verse. Okay? Kaya ako verse 1, verse 2, ako verse 3, verse 4 para ganito. Okay? Yeah, I will read first. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulak mula pa sa kanyang pagkapanganak. Verse 2. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang tao ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya ay ipinanganak na bulag. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nakasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kailangan nating gawin ang mga gawa niyang nagsugo sa atin. Sa matalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Verse 5, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Nang magsabi niya ang mga bagay na ito, siya ay dumula sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura at pinahira ng putik ang mga mata ng lalaki. Verse 7, at sinabi sa kanya, humayok ka, maghugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam, na ang kahulugan ay sinugo. Humayong nga siya at nahugas, at bumaling na nakakakita. Kaya ang mga kapitbahay at ang mga nakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nagsabi, hindi ba ito ang nakaupo noon at nagpapalimos? Sinabi ng iba, siya nga. Ang sabi ng iba, hindi, subalit kamukha niya. Sinabi niya, ako nga iyon. Kaya sinabi nila sa kanya, paano nabuksan ang inyong mga mata? Sumagot siya,
Ang taong tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahiran ang aking mga mata. At sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloam at maghugas ka. Kaya ako'y umalis at nagugas. At nagkaroon ako ng paningin. Sinabi nila sa kanya, saan siya naroon? Sinabi niya, hindi ko alam. Dinala nila sa mga bariseo ang lalaki na dating bulag. Noon ay araw ng Sabat na gumawa ng putik si Jesus at binuksan ang kanyang mga mata. Verse 15, muli na naman siyang tinanong ng mga bariseo kung paano siya nakaroon ng paningin. At sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik ang aking mga mata at hinugasan ko at ako'y nakakita. Kaya sinabi ng ina sa mga bariseo, ang taong ito ay hindi mula sa Diyos, sapagkat hindi siya nangingilim ng Sabat. Subalit sinabi ng iba, paano makagawa ng ganyan ang tanda ang sa taong makasalanan at nagkaroon ng pagkakakita sa kanila? Muling sinabi nila sa bulag, ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? Sapagkat binuksan niya ang iyong mga mata. Ang kanyang sinabi, siya ay isang propeta. Hindi naniwala ang mga Hudyo na siya ay dating bulag at nagkaroon ng kanyang paningin, hanggang sa kanyang tinawag ang mga magulang ng lalaki na nagkaroon ng paningin. At tinanong sila, ito ba ang inyong anak na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? Paano nakakakita na siya ngayon? Sumagot ang kanyang mga magulang, alam namin ito'y aming anak at siya ay pinanganak ng bulag. Subalit, kung paano siya ay nakakakita ngayon ay hindi namin alam, o kung sino ang nabukas ng kanyang mga mata ay hindi namin kilala. Tanungin ninyo siya. Siya ay may sapan na gulang na at siya ay magsasalita para sa kanyang sarili. Ang mga bagay na ito'y sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat natatakot sila sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na kung sa sinuman ay napapahayag na si Jesus ang Kristo ay paalayasin mula sa sinagoga. Kaya sinabi ng kanyang mga magulang, siya ay may sapan na gulang na. Tanungin ninyo siya. Dahil dito, tinawag nilang huli ang taong dating bulag at sinabi sa kanya, luwalhatian mo ang Diyos, nalalaman namin makasalanan ang taong ito. Sumagot siya, kung siya ay makasalanan ay hindi ko alam. Isang bagay ang nalalaman ko, bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. Sinabi nila sa kanya, at anong ginagawa niya sa iyo? Paano niya binuksan ang iyong mga mata? Kanyang sinagot sila, sinabi ko na sa inyo at hindi kayo nakinig. Bakit ibig ninyo marinig uli? Ibig din ba ninyong maging mga alagad niya? At siya ay kanilang nilain at sinabi, ikaw ay alagad niya, subalit kami mga alagad ni Moises. Alam namin, nagsalita ang Diyos kay Moses. Subalit, tungkol sa taong ito ay hindi namin nalalaman kung saan siya nagmula. Sumagot ang tao at sa kanila ay sinabi, ito ang nakataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nagmula, subalit binuksan niya ang aking mga mata. Verse 31, alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Subalit, kung ang sino man ay sumasamba sa Diyos at gumagana ng kanyang kalooban, ito ang kanyang pinapakinggan. Buong nang magsimula ang sanlibutan ay hindi narinig kailanman na binuksan ng sino man ang mga mata ng isang taong pinanganak na bulag. Sa 3, kung ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, siya ay hindi makakagawa ng anuman. Kanilang sinagot siya, pinanganak kang lubos sa kasalanan at tuturuan mo pa kami, at siya'y pinalayas nila. Nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila at nang kanyang makita siya, ay sinabi niya, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot siya, sino ba siya, Ginoo, upang ako'y sumampalataya sa kanya?
Sinabi sa kanya ni Jesus, siya ay nakita mo na siya ang nakikipag-usap sa iyo. Sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako at siya'y sumamba sa kanya. Sinabi ni Jesus, pumarito ako sa sanlibutan, ito para sa paghatol, upang ang mga hindi nakakakita ay makakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Ang ilan sa mga Pariseo na nakasama niya ay nakarinig ng mga bagay nito at sinabi sa kanya, kami ba naman ay bulag-bulag din? Verse 41, basahin po natin sabay-sabay, last verse. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mga bulag, hindi kayo makakaroon ng kasalanan. Subalit, ngayon, sinabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Okay. Mahaba na. First time na po, di ba, sa we reading together, isang chapter. Pero, mas maganda po so reading the Bible together. And also, today, maganda na po kahit ay, di ba, nasa TV meron na mga Bible verse. Pero, mas maganda po using sa inyong sariling Biblia. Ito talaga, maganda po. Today, we will think about ang pananampalataya ni bulag. O pananampalataya ng sa witness para ang kanyang the confession of the ito isang bulag. Let's look at the verse 1 ulit. Verse 1. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino ang nakasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya ay ipinanganak na bulag. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nakasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Actually, nasa Biblia, mga ilang mga beses, si Jesus Cristo nabuksan ang mata ng bulag. Mga ilang beses na po. Pero, ang ito, Juan chapter 9, ito na lang in-explain po, ang isang bulag, mula pa sa pagkapang-anak. Mula sa baby, siya na po, bulag. Ang ito lang po sa isang story na. Pero, ang mga alagad, may tinanong nila po, di ba? Jesus, kaninong kasalanan po ba? Dahil sa kaninong kasalanan kaya ang itong tao po magiging bulag? Mula pa sa pagkapang-anak. Ang kanyang sariling kasalanan ba? O kasalanan ng magulang ba? Parang ganitong question po. Pero si Jesus sinabi niya ito, hindi dahil sa itong kasalanan ng itong tao o sa kasalanan ng sa magulang. Kundi verse 3 sa huli, upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ang mga alagad, siyempre, ngayon when we can imagine that this is the situation. Si Jesus, tapos ang mga alagad, yes, they working together. Working together, pupunta sa ibang lugar. Pero on the way, isang pulubi, di ba? Isang pulubi, siyempre, bulang na bulang. Kaya hindi pwede po anumang mga ginagawa, anumang mga gawain. That's why siya na po magiging pulubi. Begging po sa pera. O food, parang ganito lahat. That's why, ang mga alagad, medyo they are curious. Kahit dati o kahit ngayon, kung ang isang tao na po, mula pagkapanganak, kung siya na may handicap, o bulag, o bingi. Kung gano'n, many people they wonders that bakit siya na mula ipanganak, parang ganito ba? May kasalanan ba? May kasalanan magulang ba? Bakit ganito ba? Parang ganito po. Even when you look at the Job chapter 11 verse 6, Job chapter 11 verse, I will read. Alamin mo na sinisingil ka ng Diyos ng
kulang pa kaysa nararapat sa inyong kasalanan. Alamin mo, sinisingil ka ng Diyos ang kulang pa kaysa nararapat sa inyong kasalanan. Ibig sabihin, ang inyong kasalanan mas malaki na, no? Parang kaparusahan ng Diyos maliit kaysa sa inyong mga malaking kasalanan. Many people parang ganitong mga kaisipan. Kung may, siyempre, halimbawa, kahit nasa isang family, nangyari na po medyo masamang mga bagay. Kung gano'n ang isip nila, siyempre sa aming bahay, sa aming family, may kasalanan. Parang ganito. Pero, actually, minsan tama na, minsan tama. Because, siyempre, when you look at the Bible, lahat ng mga masamang mga gawain ng mga sa mundong ito, ang mga tao ito, mula kay halaman ng Eden po. Mula sa halaman ng Eden. Actually, sa halaman ng Eden, Adan at Eva nakasala. Adan at Eva nakasala po. That's why, ang kasalanan pumasok sa sanlibutan. Dahil sa kasalanan, kaya may kaparusahan ng Diyos sa buong mundo po. Dahil ang lahat ng tao ay nakasala ulit-ulit. Ito, John chapter 9 verse 34 ito, sinabi niya ito mga Pariseo. Kanilang sinagot siya, ipinanganak kang lubos na kasalanan at tuturuan mo pa kami at siya'y pinalayas nila. Ipinanganak kang lubos sa kasalanan. Bakit ikaw na ganitong bula pagkapanganak? Siyempre ikaw na nakasala. Kaya mga Pariseo, they judge him parang ganito. Ang mga Pariseo, mga religious leader na. Kaya ang isip nila, wala akong kasalanan, parang ganito. Ako na matuwid na. Ikaw na, makasalanan. Pero ikaw na, tuturuan mo pa kami. Parang ganito po. At the time, mga Hudyo, mga Israelita, parang ganitong mga kaisipan po. Pero, si Jesus Cristo, sinabi niya ito, verse 3 ito, sa huli, upang mahayag sa Kanya ang mga gawa ng Diyos. May plano ng Diyos po ito, upang mahayag sa Kanya ang mga gawa ng Diyos. Ibig sabihin, today, sa pamamagitan ng itong main passage, John chapter 9 verse 9, also we will learn ito, ang mga gawa ng Diyos, sa pamamagitan ng ang ito isang bulak po. In the Gospel of John, o kay Mateo, Marcos, Lucas, ito Juan, maraming beses na po ini-explain tungkol sa mga milagro ni Yesu Cristo. Jesus Christ, He made the miracle. John chapter 2, yes, may isang kasalan, may isang kasal. Pero kulang ng alak. Kaya sinabi ni Yesu Cristo, okay, punuin mo sa tubig. Ang ito na sa dyan na lang. Puno na, tubig. Tapos sinabi niya, okay, usapin itong tubig sa ibang mga guest na. Ang mga guest, yes, they taste ito tubig. Pero suddenly, tubig magiging alak. Pero quality, yes, the world best quality na. Yes, they drink the water. Pero suddenly ito, sobrang masarap ng alak, wine. O sa Genesis chapter, kahit Juan chapter 4, Juan chapter 5, also meron na po sa 38 years, ang isang tao na po, he cannot stand. Parang lumpo na, 38 years. Pero Jesus Christ, He raised him up. Stand na. O John chapter 6 also, sa pamamagitan ng 2 isda o 5 timapay. Yan. Tapos, mga 5,000 people, kumain na po. Ang ganitong mga sa miracle of Jesus Christ, hindi lamang para sa kanilang katawan. Meron na po talagang spiritual message. Miracle of Jesus Christ. Pero sa loob ng itong miracle, meron na po talagang spiritual message. Here, John chapter 9 also,
Jesus Christ, binuksan niya ang mata ng bulak. Ito din po, meron na po talaga important the spiritual message na po. Ang ito isang tao, bulak. Mula pagkapanganak. Bulak. Diba? What is the spiritual message? Ang ito na po, lahat ng tao sa mundong ito, kami ay po mula kay Adan. Diba? Mula kay Adan. Ibig sabihin, dahil sa Adan, lahat ng tao po magiging makasalanan. Dahil sa kasalanan, kaya si Adan, parang bulak. Parang magiging bulak dahil sa kasalanan. Bago nang nakasala, laging nakikita ng Diyos, laging nakausap sa Diyos, nasa loob ng sa halaman ng Eden. Pero pagkatapos ng kasalanan, syempre, parang may hadla, may malaking pader, kaya hindi pwede makikita ng Diyos, hindi pwede makausap kay Diyos. Look at sa Genesis chapter 3. Ang unang akla ng Biblia, Genesis chapter 3, verse 7. Verse 6 and 7. Genesis chapter 3, verse 6 and 7. Genesis chapter 3, verse 6 and 7. 6 and 7. Genesis chapter 3, verse 6 and 7. Ang pinakauna. Genesis chapter 3, verse 6 and 7. Mahirap na. Pinakauna akla. Okay. Okay, let's read together. 3, 2, 1. Kaya nang makita ng babae ng bunga ng punong kahoy ay maputing kainin, nakakalugo sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino. Siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito, at ibinigyan din niya ang kanyang asawa ng kasama niya, at siya ay kumain. Verse 7, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata, na nalaman nilang silang mga hubad. Magkasama sila natay ng mga dahon ng puno ng higos at kanilang ginawang palaki. Ang ito, di ba? Verse 6, kasalanan ng Adan at Eva. May bawal ng bunga na, di ba? Pagkakilala ng maputi ang masama. Pero dahil sa tukso ni Satanas, si Eva kumain na. Tapos, yes, Eva, sinabi niya, honey, ito na, ako na kumain na, ikaw din kakain nyo. Kaya, parehas po sila ay kumain na. Pero, verse 7, tingnan nyo, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata. Ang itong verse plus, sinabi niya, parehong nabuksan ang kanilang mga mata. Nabuksan ng kanilang mga mata. Kung gano'n, dati laging sarado ba? Parang dati bulak. Dati bulak ba? Kaya ngayon nabuksan ba? Pero tingnan nyo, nabuksan po ang kanilang mga mata. Kung gano'n, pagkatapos ito, anong nangyari ba? Nalaman nilang siya ay mga hubad. Nalaman nila sila ay mga hubad. Okay, may tanong po. Tingnan mo ito. Tingnan mo ako. Si Adan at Eva, ngayon na lang hubad ba? O kahit dati din hubad ba? Ngayon na lang hubad? O kahit dati hubad pa rin? Hubad daw po ba sina Adan at Eva? Kahit nung una pa? O nung pagkatapos lang nilang kumain ng pinagbabawal na bunga? Hubad na sila talaga. Yeah, hubad sila talaga. Look at chapter 2:25. Chapter 2:25. Chapter 2:25. Chapter 2:25. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa hubad. Ngunit sila hindi nahihiya. Yes. Before they commit sin, hubad pa rin. Hubad pa rin, pero hindi nahihiya. Bakit? Bakit? Wala pa silang Dahil?
wala po sa kasalanan. Dahil hindi pa nakasala. That's why, parang ganito, when you look at 1 year, 2 years baby, hubad na, di ba? Pero naiya ba? Mas masaya. Bakit? They don't know shy. They don't know shy. Because, ang ganitong edad, hindi nila alam kasalanan. They didn't notice about sin. That's why, laging masaya. Laging masaya. Parehas, Adan at Eva, before they commit sin, parang ganitong malinis ng puso na to. Parang puso ng baby. Dahil hindi nakasala. That's why, kahit hubad, pero hindi naiya. Pero, di ba? Ito, chapter 3, verse 6, 7. Pagkatapos ng kasalanan, parehong nabuksan ang kanilang mga mata. Ang nalaman nilang sila'y mga hubad. Yes. Ibig sabihin po, pagkatapos ng kumain ng itong bawal ng bunga, nabuksan ang kanilang mga mata. Ibig sabihin, nakakita po ngayon ang kanilang miserable kasalanan. Bilang makasalanan. Naunawaan nila po. Ngayon, naunawaan nila ano ang nangyari na ngayon. Sila na naging makasalanan. Naunawaan niya. Ang kanilang mga mata nabuksan. Ibig sabihin, mula ngayon, nakakita ang kanilang miserable buhay na. Dahil sa kasalanan. Dati, dahil hindi pa kasalanan. That's why, hindi shy. Hindi nila alam. Laging masaya kasama ng Diyos. Di ba? Talagang masayang buhay. Pero dahil sa kasalanan, ang kanilang mga mata, nabuksan po. Ibig sabihin, nabuksan po ang kanilang mga mata patungo sa mundong ito. O patungo sa kasalanan. Dati hindi nila alam kasalanan. Di ba? Talagang malinis na. Pero, when they disobey the word of God, nabuksan po ang kanilang mga mata. Tapos, nahiya na po talaga. Dati, bago nang nakasala, ang kanilang mga mata laging patungo sa Diyos. Laging focus ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan, ang patungo sa Diyos ito, blocking ito. Kaya they cannot see God anymore. They cannot talk to God anymore. Diba? That's why they hide ng kanilang katawan. Tapos, magkasama silang nagtayo ng mga dahon ng puno ng higos at kanilang ginawang panakip. Verse 8, narinig nilang tinig ng Panginoon Diyos na lumakas sa halamanan sa marining ng bahagi ng panahon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoon Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Tingnan nyo. Nagtago ang lalaki at kanyang asawa sa Panginoon Diyos. Nagtago na. Dahil takot na. Takot. Takot sila. Before commit sin, hindi ganito. Diba? Sin separates from God. Kaya si Adan at Eva, verse 7, parehong nabuksan ang kanilang mga mata. Ibig sabihin po, physically, nabuksan po ang kanilang mga mata. Pero spiritually, magiging bulag. Naintindihan nyo? Dati, spiritually, nabuksan na. Pero physically, hindi nila alam kasalanan. Di ba? Kaya talagang spiritually masaya kasama ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan, parehong nabuksan ang kanilang mga physical mata. Patungo sa kasalanan. Patungo sa mundong ito. Pero spiritually, balita ito. Bulag. Spiritually. Kaya, si Adan at Eva, spiritually, naging bulag. Tapos, ang kanilang lahat ng mga anak, mula pagkapanganak, lahat ng kanilang anak also, parehas din, bulag. Spiritually. Juan chapter 9 ito, ito, di ba? Ang isang tao po mula pagkapanganak siya ay bulag. Then meaning, lahat ng tao na sa mundong ito bilang makasalanan, spiritually, bulag.
tingnan mo sa Efeso chapter 5. Efeso chapter 5. Efeso chapter 5 verse 8. Efeso chapter 5 verse 8. Page 325. 325. Bagong tipan, 325. Efeso chapter 5 verse 8. Efeso chapter 5 verse 8. Page 325. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat kayo'y dating kaniliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayo gaya ng mga anak ng liwanag. Sapagkat kayo'y dating kadiliman. Dati, bulak. Naintindihan mo ba? Spiritually, dati bulak. Diba? Makasalanan. Dati. Pero, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Yes. Sa loob ng dugo ni Yesu Cristo, dahil napatawad na po sa aming lahat ng kasalanan, kaya, yes, liwanag po. Liwanag. Spiritually, hindi pa sa bulak. Nabuksan po sa aming spiritual mga mata. Awit chapter 53. 58. Lumang Tipan, page 846. Lumang Tipan, page 846. Awit 58. Yeah. Awit chapter 58. 58 awit. Anong page daw? Page number 846. 846. 846 page number. Chapter 58 verse 3. Awit chapter 53 verse 8. 58 verse 3. 58 verse 3. Hindi 48, 58. Ay, 58 chapter. Okay. Basahin po natin sabay-sabay. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapang-anak. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Bahay bata. Wala na po sa anumang masamang gawa, di ba? Ang baby wala na. Pero dahil mula kay Adan. Kaya naliligaw mula sa bahay bata at silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapang-anak. Ang ito po parang spiritually bulak sa lahat ng mga tao po. Pero si Yesu Cristo pumarito itong sanigtan para mabubuksan sa aming mga spiritual mga mata po. Ibig sabihin, kanina di ba sa John chapter 9, isang bula, pagkapanganak, siya na bula. Pero dahil siya na po sa nakita ni Yesu Cristo, di ba siya ay nakita ni Yesu Cristo, tapos sa pamamagitan ni Yesu Cristo, ang kanyang mga mata nabuksan po. Totoo na po, talagang direct experience po ang kanyang sariling experience sa pamamagitan ng Yesu Cristo. Ibig sabihin, katulad na itong mula, lahat ng mga tao sa mundo ito, dapat kailangan po also makikita ni Yesu Cristo. Dapat we have to meet Jesus Christ personally sa pamamagitan ng itong salita ng Diyos para mabubuksan sa aming mga spiritual mata po. That is the same salvation. Our salvation. When we got the true salvation, spiritually sa aming mga mata, yes, nabuksan po. No? That is the we met Jesus Christ. Ibig sabihin, katulad na po sa ito, isang bula. He has the really, ang kanyang personal experience with Jesus Christ. That is the same. Lahat ng mga makasalanan kailangan po ang tunay ng experience sa pamamagitan ng
Dugo ni Yesu Kristo. Para itong bulak, halimbawa, ang edad ng bulak, let's thinking parang 40 years old lang. Ang edad niya, itong bulak, 40 years old. Diba? Ibig sabihin, mula sa loob ng kanyang buong buhay, anong araw ba talagang pinakamasaya? Anong araw ba sa loob ng kanyang sa 40 years old? 40 years ang kanyang buhay, anong araw ba talagang pinakamasaya para sa kanya? Anong araw? Birthday? Ang araw na? Isinila? Anong araw ba talagang pinakamasaya mula sa kanyang buong buhay? Nung araw na siya naligtas, Pastor. Araw ng naligtas. Ibig sabihin araw na nabuksan ang kanyang mata. Diba? Ang itong araw lang pinakamasaya. Diba? Kahit bata pa, dati parang katulad na sa edad ng bebo, bulak pa rin. 10 years old, bulak pa rin. Marami ng reklamo. Diba? Marami ng reklamo tungkol sa kanyang magulang. Bakit ako ng bulak? Diba? Marami ng reklamo tungkol sa Diyos. Pero, when he met Jesus Christ, that day na po, pinakamasayang araw. Bakit? Nabuksan ng kanyang mata. Diba? Because always he wants. Ako din gusto ko na makikita ng bulaklak, ibon, ilog, mga tao. Gusto ko na makikita ang mukha ng magulang ko. Hindi ko po alam ano ang mukha ng magulang. Diba? Pero, today, when he met Jesus Christ, diba? Yes, nabuksan po ang kanyang mata. Parehas po. Which date is really happy in your life? Which date na? Pinakamasaya ka? Which date? November 9. Yeah, November 9. Which date ba? May 23. Araw ng sa inyong kaligtasan. Araw ng sa aming kaligtasan, ito po talagang pinaka-masaya. Actually, when your salvation day, already test na, di ba? Parang hindi na sobrang masaya dati. Sa araw ng kaligtasan, I'm really thanks to Jesus. Pero, when we meditation itong Biblia, di ba? When we listen to sermon, when we thinking about our life, talagang pinakang masayang araw, ang araw ng kaligtasan. Katulad ng itong bulak. Tapos, let's thinking that, ang buhay ni isang bulak, di ba? Bilang bulak ang kanyang buhay. Kaya, before and after, let's thinking that, before and after. Ang araw na ang kanyang nabuksan ang kanyang mga mata, di ba? Like that. Before and after. Parang parehas ba ang kanyang buhay? Totally different. Totally different. Di ba? Hindi lang konti different. Talagang pagkaiba na. Di ba? Before, bilang bulang na ang kanyang buhay. Hindi makikita kahit anumang mga bagay. Di ba? Pero, after open his eyes, lahat maliwanag. Di ba? Lahat. Just one day, everything changed. That is the same. Sa pamamagitan ng araw ng sa aming kaligtasan, yes, everything is changed. Tingnan mo sa unang Korinto chapter 5 verse 17. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. Ikalawang Korinto chapter 5 17. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. 02. Anong page number ba? Page number? 302. 302. Chapter 5.
Ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. Basahin mo natin sabay-sabay. Kaya kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya kung ang sinuman ay nakay Kristo, ibig sabihin, kung ang sinuman naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo, siya ay bagong nilalang. Bagong nilalang. New creation. Bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. That is the same, di ba? Kanila, buhay ni Bulak. Before and after. Lahat ay bago na. Lahat ay bago. After open ang kanyang eyes, everything, lahat ay naging bago na po. Spiritually also parehas po. Spiritually. Lahat ay bago. Ang problema, spiritually bata pa rin. Di ba? Spiritually bata pa rin. Kaya, kahit inianda ng Diyos lahat ng mga bagay, pero dahil sa spiritually bata pa rin, kaya hindi makukuha lahat ng mga spiritual things. As much as we are grow up sa aming pananampalataya, yes, we will think or we will get lahat ng mga biyaya ng Diyos. Kaya, parang ganito po, katulad ng ganito, si Yesu Kristo, marami ng mga sa miracle. Minsan, si Yesu Kristo, may patay ng tao, katulad na Lazaro, di ba? Namatay na po, Lazaro, 4 days na namatay. Sinabi ng kanyang sa younger sisters, Jesus, ang kuya ko patay na 4 ng araw, kaya baho na po baho ang kanyang katawan. Pero Jesus Christ, yes, binuhay na po uli. O minsan, pipi. Hindi salita. Nabuksan po ang bibig ng pipi. O minsan, nabuksan po sa tenga ng bingi. O katulad ng ito, Bulak. O minsan also, may ketong. May ketong, pero gumaling na po sa ketong. There is lahat ng sa spiritual meaning. Ketong, ibig sabihin, ketong, ayon po sa Biblia, ito kasalanan. Ketong, kasalanan po. Pero, Jesus Christ, i-clean ang itong ketong. Ibig sabihin, dugo ni Yesu Kristo, sa aming kasalanan talaga magiging malinis na po. Bingi. Bingi. Ang kanyang mga tenga, yes, hindi narinig. Physically bingi, di ba? Pero spiritually bingi, meaning, spiritually lahat ng mga makasalanan, hindi narinig boses ng Diyos. Hindi narinig ang salita ng Diyos. Pero, pagkatapos ng kaligtasan, sa aming mga tenga, nabuksan na. Di ba? Dati, kaya narinig sa internet, marami ng mga sermon. Pero, we don't know ano ang talagang tama. Pero ngayon, yes, we can discern ano ang tama o mali. Spiritually sa aming mga tenga, nabuksan na po. Pipi. Dati, bilang makasalanan, pipi na. Pero after we salvation, sa aming mga bibig, yes, we are witness of God. We are witness of Jesus Christ. That's why, ngayon, yes, we will say, we will also ipapahayag ng salita ng Diyos. Let's go there. Main passage, John chapter 9. John chapter 9. Paki-tali na lang po, mas madali na. 1 chapter 9, verse 6. Page 172. Page 172. John 9, verse 6 and 7. John chapter 9, verse 6 and 7. Okay. Verse 6. Nang masabi niya ang mga bagay na ito, siya ay dumura sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura at pinahiran ng putik ang mga mata ng lalaki. At sinabi sa kanya, humayok ka
magugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam, na ang kaulugan ay sinugo. Humayong nga siya at nagugas at bumalik na nakakakita. When you look at, marami ng mga process. Marami ng mga process. Si Yesu Cristo, una, ang kanyang sa saliva, with sa mga clay, puti. Tapos, yes, make the clay. And then, puto ang kanya sa sa bata ng bulak. Tapos sinabi niya, pupunta ka na Siloam. Tapos, nagugas ka na tubig. Marami ng process. Pero, when you look at the Marcos chapter 10 verse, Marcos chapter 10, look at, may isa pang bulak, Bartimeo. Tingnan mo, Marcos chapter 10. Mateo, Marcos. Pagkatapos ko ng Mateo. Mateo, Marcos. Kaya Marcos chapter 10, verse 46. Mateo, Marcos. Kaya Marcos chapter 10, verse 46. 79. Page 79. Marcos chapter 10, verse 46. Verse 46. Chapter 10, verse 46. Basahin natin sabay-sabay. At dumating sila sa Jericho. Habang nililisan niya ang Jericho, kasama ang kanyang mga lagad at ang napakaraming tao. Isang ulubing bulak, si Bartimeo na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang nagsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. 48. At sinaway siya na marami na siya'y tumahimik. Ngunit siya'y lalong nagsisigaw, anak ni David, mahabag ka sa akin. 49. Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin niyo siya. Tinawag ng kanyang lalaki, bulang na sinabi niya sa kanya, matuwa ka, tumayo ka, tinawag ka niya. 50. Pagka kanya nakamadali siya, tumayo at lumapit kay Jesus. 51. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng lalaki mula, Raboni, ibig kong muling makakita. 52. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayong ka, pinagaling ka ng inyong pananampalataya. Agad na napali ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Kung tingnan nyo, agad na. Diba? Agad na. Kanina diba sa isang vlog, John chapter 9, marami ng process. Hindi agad. Diba? Bakit hindi agad ba? Kanina. Ang isang bulak, agad na ito, di ba? Pero kanina itong bulak, hindi agad. Actually, lahat ng mga miracle, that is the spiritual meaning, spiritual message of our salvation. Our salvation. Kaya nabuksan na sa mata ng bulak, that is also spiritual meaning po sa aming spiritual salvation. Minsan, katulad na ito, isang beses lang Bible seminar, ligtas na. Isang beses lang, agad na. Pero do you know, mas marami ng tao, hindi agad. Mas marami ng tao. Katulad na today, ang papa ni Sister Christine, papa ni Christine, sa aking biyenang ko, 10 years na. Since 2009. Since 2009, 11 years na? 12 years na. 12 years. Mga ilang beses na po naka-join ng Bible seminar. Pero hindi pa ligtas. Pero today, I think, dahil sa inyong panalangin, with your prayer, and also I asked to pray in the Korea, dahil sa mga brother and sisters prayer, that's why today when you listen to the Bible seminar,
He understand that. Ngayon na lang talagang naunawaan niya eternal redemption. Dati, hindi na ganito. Sa inyong church na, kung isang beses na ligtas, kung gano'n, talagang tapos na ba? Laging ganito. Once you are saved, you are really saved na, parang ganito. He couldn't understand. Ang una po, walang hanggang katubusan. Pero today lang, talagang naiintindihan ko. Minsan, agad, di ba? Minsan, agad na nabalik ang kanyang paningin. Yes, agad na minsan. That is also talagang biyaya ng Diyos. Just once Bible seminar, you are really understand. Yes, praise the Lord. Pero minsan, katulad na John chapter 9, marami ng mga process. Minsan, ayon po sa kanilang puso na po actually. Ayon po sa puso ng tao, minsan parang ganito na, matagal. When you evangelize sa inyong mga ibang pamilya, o ibang sa kaibigan, o kahit sa inyong kilala nyo, minsan, kahit 3 beses ng Bible seminar, pero hindi pa ligtas. Kahit 1 year, hindi pa ligtas. Kailangan po ulit-ulit. Process na po. Dahil sa kanyang puso, medyo matigas na. Hindi malambot. O, minsan, meron na po maling doctrine. Dahil sa doctrine ng Catholic, o dahil sa doctrine ng sa ibang mga born again church, parang ganito. That's why, hindi pa naintindihan ano ang talagang kaulungan ng kaligtasan, the eternal redemption. Anyway, in our case, yes, we really thanks God. Diba? We are saved na. Tapos, pero also we are thinking that kahit marami ng process, pero hindi reklamo. Ano ito na, di ba? Agad na. Kaya Bartimeo, masaya. Tapos, sumunod sa kanya sa God. Immediately, he followed to Jesus Christ. Hindi say, oh, Jesus, thank you, bye-bye, see you in the heaven. Hindi like that. He followed Jesus Christ immediately. Pero, si isang mula pagkapanganak, John chapter 9, meron na marami ng process, di ba? Pero, hindi complain. Just obey. Just obey. Look at isa pang halimbawa, ikalawang hari, chapter 5. Lumang tipang 553, page lumang tipang 553. Open mo na, 555 first. 555. Sardines? Lumang tipang 555. Ikalawang hari, chapter 5, verse 10. Actually, kung tingnan nyo sa mula verse 1, page 553 po. Yeah. Did you find? Ito tungkol sa isang general sa Naaman. Verse 1, I will read. Si Naaman na punong kawal ng hukbo ng hari ng Syria ay dakilang lalaki sa harapan ng kanyang Panginoon at iginagalang sapagkat sa pamamagitan niya ay nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya ay isang makapangyarihang lalaki na may kagitigan. Subalit, siya ay ketongin. Ang problema, kahit sobrang high position, di ba? Tabi ng hari na, lagi kasama hari. Pero, ang problema, ketongin. Di ba? Siya ay isang ketong. May ketong. That's why ito pa ang malaking problema. Pero that time, meron na po isang katulong. Isang katulong, pero taga sa Samaria. Taga Israel. That's why, itong isang sa alipin ng ito sa babae, sinabi niya, verse 3 ito, sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, sana'y
haroon ang aking Panginoon na kasama ng propeta nasa Samaria. Kanya pagagalingin siya sa kanyang ketong. Yes. Parang ganito na. Sinabi niya, sana ikaw na pupunta sa Samaria. Kaya, prophet Eliseo, gagaling po sa inyong ketong. So, he went there. He prepared marami ng mga mahalagang bagay. Kay pera, ginto, magandang damit, jewelry. Pero tingnan mo ito sa verse 10. Verse 10. Verse 10. Verse 9. Verse 9 and 10. Kaya dumating si Naaman na dala ang kanyang mga kabayo at karwae at pumunta sa tapan na pintuan ng bahay ni Eliseo. Verse 10. Si Eliseo ay nagpadala ng sugo sa kanya na sinasabi, "Pumayong ka at maligo sa Jordan ng 7 ulit. Ang inyong laman ay manunumbalik ka at ikaw ay magiging malinis." Si Eliseo, he didn't welcome ang itong Naaman. He didn't open his house. Just he sent isang sa alipin. Tapos sinabi niya, you just say to Naaman, pupunta ka na sa Jordan River, ilong ng Jordan. Tapos, 7 beses na ikaw na sa maligo na. Kung gano'n, yes, sa inyong ketong, gagaling mo. Pero that time, ito verse 11. Verse 11, tingnan mo ito, ugali ni Naaman. Verse 11, ngunit si Naaman ay nagalit at umalis na sinasabi, "Akala ko'y tiyang na lalabasin niya ako at tatayo at tatawa sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at iwawasiwas ang kanyang kamay sa lugar at papagalingin ng ketong." Tingnan mo. Ano itong verse 11 ini-explain po ang isip ng Naaman. Ang isipin ng Naaman. Diba? Ang isip niya, para gumaling ng sa aking ketong, parang kailangan po marami ng mga bagay. Dapat siya natatawagin ng kanyang pangalan ng Panginoon. Tapos parang raise the hand, parang ganito, parang healing. Pero si Eliseo, hindi ganito. Just say, you go to the Jordan River, tapos 7 beses lang, maligo ka na. Very simple. Diba? Very simple. Pero, ang isipin ng ito, Naaman, hindi. Sobrang magulo. Do you know, bakit marami ng tao mahirap pumaligtas? Bakit? Actually, Evangelio, Gospel, Salvation is very simple. Diba? Ayun po sa Biblia, very simple. That's why kay mga bata, kay 10 years old, 11 years old, kay mga matanda, 60, 70 years old, pwede na maliligtas dahil sobrang simple. Diba? Pero marami ng ibang mga tao, mahirap po maliligtas. Dahil meron na po ang kanilang sariling kaisipan. Ang isip nila, ang kaligtasan dapat, ibang mga process. That's why, mahirap po talagang maliligtas. Si Naaman parang ganito na. Kaya ayaw niya pupunta sa Jordan. Tingnan mo ito. Verse 12. Hindi ba ang parpare na ang ilong ng Damascus ay higit na maputi kaysa lahat ng tubig sa Israel? Di ba? Ang isip niya, ang ilong ng kanilang sarili sa bayan, Damascus, mas malinis, mas maganda. Siyempre, balik mo na ako, doon na lang. Parang ganito. Kaya ayaw niya. Di ba? Pero that time, verse 13, ngunit ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at sinabi sa kanya, "Ama ko, kung iniutos sa iyo ng propeta na gumagawa ng mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Lalo na nga kung sabihin niya sa iyo, maligo ka, maging malinis ka." Meron na po talagang wise, di ba? Sitabi ng sa ito sa Naaman sobrang hot temper. Medyo hot temper. Pero sa katabi ni Naaman, meron na po talagang wise, isang alipin. Kaya, he advised them. Ama ko, medyo calm down kayo. Ito na talagang simple lang.
dapat maligo ka muna ito. That's why he tried that. He tried. Okay, verse 14. Kaya lumusong siya at 7 ulit na lumubog sa Jordan. Ayon sa sinabi ng tao ng Diyos, ang kanyang laman ay nanunumbalik na gaya ng laman ng isang munting baka ay siya'y naging malinis. Mula itong versikulo, si Naaman, ang una, ayaw niya sa ganitong sa salita ni Eliseo. Pero later, he tried it. He just tried. Okay, sige, simple na lang, 7 beses lang. Even though he didn't believe, he tried. Diba? First, maligo na. Pumasok na ilog. Wala. Second, wala. Tatlo, wala. 4, wala. Parang ang isip niya, kahit hindi na buong katawan, pero ang isip niya, kahit kamay na lang, medyo change na, medyo malinis. Kahit panga na lang, pero hanggang 6 na beses, parehas na keto. Diba? Parehas na keto. Parang ang isip, ang puso niya, ayoko na ito, I will give up. Kung ika-6 na beses, kung siya na give up na lang, kung gano'n, hindi pwede malinis. Diba? But, ayun po sa ito, diba? 7 beses, ulit po. Ibig sabihin, he really obey salita ni Eliseo, salita ng Diyos. Ang kaligtasan also parehas po. Yeah, we just obey, pananampalataya. Diba? Believe the gospel. Sapagkat sa biyaya kayo inaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi gawa ng mga tao. Hindi maputing gawa. Diba? Sa pamamagitan ng pananampalataya kayo'y naligtas. Si Naaman also really obeyed. And also, di ba? In your family, meron na po parang ganitong tao na katulad na si Naaman. Medyo high mind, sobrang high mind na tao. Marami na akong mga kaalaman. O sobrang matigas ng puso. Pero, you are the one who, ano ba ito? Parang isang sa lingkod na. Isang talagang sa wise ng sa lingkod. Wise men because you are the same. That's why you have to guide them. Sige na, makinig muna ito. Makinig muna ito. Calm down muna, makinig muna. Tapos muna ito sa complete ng Bible seminar. Parang ganito. Minsan, di ba, ang mga ilang tao po, unang araw ng Bible seminar, alam ko na ganito. Ikalawang araw ng Bible seminar, halaman ng eden, duwasa, alam ko na ito. Pare-parehas na itong Bible seminar. That's why, ayaw nila makinig. Kung gano'n, you have to guide them nicely. Para finish the Bible seminar lahat. Naintindihan nyo? Kaya sa Bula, siya din po talagang obey the word of God. Kaya marami na sa process, di ba? Una, ano ba sa live ni Jesus Cristo, di ba? Siyempre, babo, di ba? Yakin na, ayaw niya. Pero, he put in his eyes, di ba? Obey Jesus. And then, bilang Bula, pupunta sa Siloam, di ba? Siloam. Bulang na, pero pupunta sa Siloam. Madali ba? Mahirap. Pero he obeyed it. Tapos, hugas na. Obeyed it. In our case also, kailangan po talaga obey the word of God. Minsan, matagal na sa marami ng process. Pero still, we will obey the word of God. Parang minsan also, di ba? Meron na po some problem sa inyong buhay. May family problem, o financial problem. Sometimes, we ask to God, Diyos, pakitulungan mo ako. Pero, ang tulong ng Diyos, medyo delay na. Hindi na agad. But still, we really rely on God. We will rely on God still.
Also God training us. Do you really trust me? Huh? Will you really trust me? Kahit medyo late na, will you trust me? Parang ganito. Okay, let's go back to main passage. John chapter 9. Verse 8. John chapter 9, mula verse 8. Mula verse 13 po, mula verse 13, dinala nila sa mga pariseo ang lalaki na dating bulag. 14, noong ay araw ng Sabas nang gumawa ng putik si Jesus at binuksan ang kanyang mga mata. Muli na naman siyang tinanong ng mga pariseo kung paano siya nagkaroon ng paningin. At sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik na ating mga mata at hinugasan ko at ako'y nakita. 16, kaya sinabi ng ilan sa mga pariseo, ang taong ito ay hindi mula sa Diyos sapagkat hindi siya nangingilingin ng Sabas. Subalit sinabi ng iba, paano makakagawa ng gayon mga tanda ang isang taong makasalanan at nakaroon ng pagkakahati-hati sa kanila. Ang araw ng ito, Sabas na. Di ba? Ang itong araw po, Sabas. Especially when you look at the Bible, especially the Jesus Christ, marami na ang kanyang mga miracle, milagro ito, araw ng Sabas. Araw ng Sabas. Meron na ibang araw. Pero in the Bible, maraming beses Bible recorded, especially araw ng Sabas, si Jesus. Gumali na po ang mga tao. Maraming beses na po. Maraming beses. Bakit po? Because Jesus, He really wants to teach what is the true meaning of the Sabbath. Jesus really wants to teach that. That's why, parang paningin ng mga sa Pariseo, ang isip nila, si Jesus, siya na po lumabang ng Sabbath, araw ng Sabbath. Dahil siya na po marami nang gumagawa ng araw ng Sabbath. Pero tingnan mo ito, Colossus chapter 2, 16. Colossus, Efeso, Filipo, Colossus chapter 2 verse 16 to 17. Colossus chapter 2 verse 16 to 17. Chapter 2, verse 16 to 17. Chapter 2, verse 16 to 17. Chapter 2, verse 16 to 17. Basahin mo natin sabay-sabay. Kaya, ang sinuman ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat. Na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating. Ngunit ang katawan ay kay Kristo. Nasa Lumang Tipan, marami ng mga utos ni Moses. Law of Moses. Levitico, o Bilang, Deuteronomio, Exodus. Marami nang sa utos ni Moses. That's why mga Israelita, mga Pariseo, they really follow ganitong law of Moses. Marami na. Pero, sinabi ng Biblia, ang mga ito ay isang anino ng bagay na darating. Anino tungkol kay Jesu Kristo. Kaya ito, kaya lang sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain. Diba? Pagkain. Baboy, mano, ibang-ibang mga pagkain. Diba? Mga ibang religion, marami na bawal. Muslim, halal. Diba? Kay Seventh-day Adventist, bawal na. Baboy o ibang-ibang mga bagay. Kahit isda, minsan may bawal, di ba? Kahit pagkain o inumin o tungkol sa kapistahan o
bagong buwan o mga araw ng Sabat. Look at Matthew chapter 12. Matthew chapter 12. Matthew chapter 12 verse 8. 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 Basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Sapagkat ang anak ng tao, Hesus Kristo ay Panginoon ng Sabat. Marami ng mga Pariseo ang isip nila, si Jesus, He broke ang araw ng Sabat. Kaya Jesus ay makasalanan. Pero ayon po sa Biblia, si Jesus ay Panginoon ng Sabat. What's the meaning of the Panginoon ng Sabat? Actually, Sabat, ayon po sa Biblia, ang pinakaunang Sabat ito, after God created. Diba? Hanggang 6th day, God creation. Diba? God created lahat ng mga bagay. Tapos 7th day, He rest na. He rest. That is the Sabbath of God. Because God really rest. Huh? God rest na po dahil tapos na ang kanyang lahat ng gawain. No more works. Diba? That's why rest na po. Sabbath meaning also rest na po. Do not work anymore. Huh? Katulad ng Diyos. Ang problema, di ba? Who break God's Sabbath? Ang una, pinakauna, di ba? God rest na, tapos na God's words, di ba? 6th day, the creation. Kaya 7th day, God rest, di ba? Pero who broke God's rest? Mga tao. Sino? Huh? Si Adan at Eva. Because Adan at Eva nakasala, di ba? Kaya God's rest broken. Di ba? From that time, God works again. Para maliligtas Adan at Eva, tapos lahat ng mga tao po. Kaya God sent His begotten Son, Jesus Christ. Para He will give us true rest. True rest meaning kaligtasan. Sa loob ni Yesu Kristo, yes, we will have the true rest. That's why here, ang anak ng tao, Jesus ay Panginoon ng Sabbath. Ibig sabihin, Jesus siya lang, He is the one who gives us true rest. Jesus lang, He will give us true rest. Hindi keeping the Sabbath day. Naintindihan nyo? In Christ, lahat ay bago na, bagong nilalang. Ibig sabihin, we have the true rest na. Tingnan mo, di ba? Kanina, sa bulak. Kanina, di ba? Kay Bartimeo. O kay sa bulak pagkapanganak, bulak. Di ba? Para sa kanila, ano ang true rest? Para sa kanila, what is the true rest? Yes. Kung sila na makakita, di ba? Ito lang they can get the true rest. Laging bula, walang rest, di ba? Actually, dahil bula kaya, hindi na masyadong marami ng kasalanan, di ba? Sila na mas konti lang kasalanan kaysa sa normal ng tao, dahil hindi makakita. Di ba? Mas konti lang tao. Pero sa kanila, ang kanilang puso walang rest. Why? Dahil hindi makakita. Kaya kung araw ng makakita, ito po, true rest na po. Kaya God opened their eyes. Why? Para Jesus will give them true rest. Naintindihan nyo? Kaya the Bible says, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabbath. Panginoon ng Sabbath. Look at Marcos chapter 2. Marcos chapter 2, verse 27. Marcos chapter 2, verse 27. Chapter 2, verse 27.
27. Okay, basahin mo natin sabay-sabay. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Ayon po sa Biblia, ang Sabat ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. Pero ngayon, ang ibang-ibang mga religion, especially Seventh-day Adventist, di ba? Ang tao para sa Sabat, parang ganito. They keeping Sabbath day. Parang ganito. Pero sinabi ng Biblia, balita. Mali na. Ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Because, true rest, not true rest. And then, only Jesus Christ. Siya na po talagang ang Panginoon ng Sabbath na po. Kaya, when we got the true salvation sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Cristo, yes, we are the true rest. Hindi Sabatista. Kay Sabatista, laging they keeping the Sabbath day. Pero walang true rest. Naintindihan nyo? Pero when you get the true salvation, we have the true rest. Ang itong sa aming kapayapaan, mula kay Yesu Cristo po. Mula kay Yesu Cristo sa aming tunay na kapayapaan po. Almost 6 na, pero kalahati lang. Gusto mo, we will finish hanggang 7? Next week na lang. Next week, we will continue. Next week na lang. It's okay. Kami, it's okay lang Okay. din. Likod naman sa baba pagka-uwi. Actually, there is the more important message. Huh? Actually, when you go home, please read the John chapter 9. Okay? John chapter 9, you read again. Yeah. Again and again. Huh? Every day you read, please read. Kaya today, di ba, I already gave you some message. You can meditate again. And then- Regular na check pastor na. Kasi ano ako kay Papa, kay Oh. tatay ko. Mm. Father's Day. Yeah. Aha, yeah, Father's Day. Hindi ko na na-check yung cellphone. And next week, I will continue itong message na. See, okay, look at the John chapter 9 again. Sabay tayo. John chapter 9. Verse 21, 22. Subalit kung paanong siya ay nakakakita ngayon ay hindi namin alam. Ano ito? Sinabi ng mga magulang. Diba? Ang magulang sinabi niya, hindi namin alam. O kung sino ang nabukas ang kanyang mga mata, ay hindi namin kilala. Tanungin ninyo siya ay may sapat na gulang na, at siya ay magsasalita para sa kanyang sarili. 22. Ang mga bagay na ito ay sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat natatakot sila sa mga Hudyo. Sapagkat pinakasisahan ng mga Hudyo na kung ang sino man ay napahayag na si Jesus ang Kristo ay palalayasin mula sa sinagoga. Pero, verse 24, 25 lang, 25, Sumagot siya. kung siya ay makasalanan ay hindi ko alam. Isang bagay na nalalaman ko, bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. Sinabi ng mga magulang, hindi natin alam, di ba? Pero ito, di ba, sinabi niya, isang bagay na nalalaman ko, bagaman ako'y dati bulag, pero ngayon nakakakita na ako. Next week message ito na po. Okay? Kaya pati meditation muna. Huh? God will give you talagang magandang message. When you read, ulit-ulit, pati meditation muna ito. Napupulay-pulay ulit-ulit. Salita ng mga magulang. Bakit sila na ganitong sinabi? Pero ito, siya na matapang, di ba? Hindi takot. Kanya magulang, takot, di ba? Oo. Pero, ang itong bulak, hindi, walang takot. Matapang. Di ba? That is also image of our born-again Christian. Next week, kaya
to be continued. Let's pray together. Our Heavenly Father God, thank you so much. All your grace, all your love. Thank you so much, Father God, especially sa aming spiritual salvation po. And Father, today, the Father's Day. You are our real Father. Yes, thank you so much, Father God. And also, we have the physical fathers. Father, please help us. We will evangelize sa aming physical mga magulang po. And also, our lovely family. Thank you so much, Father God. And also, please bless all our brothers and sisters. Even though those who are not together today, please bless them and help them, Father. We pray in Jesus' name, our Lord. Amen.